Kabanata 17:11, nagising ang Diyos ng pagpatay. Sa sandaling iyon, halos wala ng lakas ang apat na babaeng mandirigma. Labis silang nasugatan. Hindi na nila kayang lumaban. Sa kanilang harapan, mahigit 30 mandirigma ng Domain of Chinlan ang nakatingin sa kanila na may mapang asong mga ngiti. Unti-unti silang lumalapit. Parang mga mababanggas na hayop na handang lumapa sa kanilang biktima. Sa wakas, may isang lalaking hindi na nakapagpigil. Dahan-dahan siyang lumapit at iniunat ang kamay upang lapastanganan ang isa sa mga babae. Ngunit sa mismong sandaling iyon, buzz! Isang nakakikilabot na presensya ang bumalot sa buong lugar. Biglang nanigas ang lahat. Isang napakalamig at napakabangis na aura ang sumabog sa himpapawid. Pag-angat ng kanilang mga mata. Naroon si Zephyr. Ngunit ang kanyang mga mata, nang nag-aalab na puot. Hindi niya kayang palampasin ang karumal-dumal na ginagawa ng mga lalaking iyon. Swoosh! Bago pa makapag-react ang lalaking nasa unahan, isang malamig na liwanag ang kumislap. Puff! Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang kanyang katawan. Dugong nagkalat sa buong paligid. Tahimik ang lahat. Who's there? Napaatras ang mga mandirigma ng Chinlan. Nang makita nila ang bagong dating, nanlaki ang kanilang mga mata. Isa siyang mandirigma ng Domain of Muan. Samantala, napuno naman ng pag-asa ang apat na babaeng sugatan. Si Zephyr. Swoosh! Unti-unting lumitaw ang Scarlet Black Sword, umiikot sa paligid ni Zephyr habang naglalabas ng nakapangangilabot na presyon. Tahimik siyang tumingin sa grupo. Ngunit ang katahimikang iyon, mas nakakatakot kaysa anumang sigaw. Malamig niyang sinabi, "Wala ni isa sa inyo ang makaaalis ng buhay." Boom! Malakas na umalangaw-ngaw ang Scarlet Black Sword. Parang isang mabangis na halimaw na ngayon lamang nakawala sa tanikala. Patayin! Sa isang kisap mata, sumugod si Zephyr. Ang kanyang espada ay tila kidlat na humahati sa kalangitan. Saan man siya dumaan, sunod-sunod ang pagbagsak ng mga kalaban. Puff! 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 Dugong tumilamsak sa bawat hampas. Isa-isang naglaho ang mga buhay ng mga mandirigma ng Chinlan. Sa sandaling iyon, si Zephyr ay tila naging isang tunay na Diyos ng pagpatay. Wala siyang ipinakitang kahit katiting na awa. Para sa mga taong kayang gumawa ng ganitong kasamaan, hindi sila karapat-dapat sa habag. Pagpatay ng kaluluwa. Kasabay ng kanyang sigaw. Isang napakalakas na soul attack ang kumalat sa buong paligid. Isa-isang nadurog ang mga kaluluwa ng kanyang mga kalaban. Hindi lamang ang kanilang mga katawan ang nawasak. Pati ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyang nilipol. Nagmistulang impyerno ang buong lugar. Ngunit sa gitna ng walang habas na pagpatay, isang nakakayanig na dagandong ang umalangaw-ngaw. Lintik ka. Mamatay ka. Boom! Isang dambuhalang meteor hammer ang bumagsak mula sa himpapawid. Saan man ito dumaan, nabiyak maging ang kalawakan. Ang may hawak nito ay isang eksperto sa ika-9 na antas ng Spirit Realm. Sa kanyang mga mata, nag-aalab ang hanggaring patayin si Zephyr. Ngunit nanatiling kalmado si Zephyr. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ikaw pala ang susunod. Kasabay nito, muli niyang inilabas ang kanyang napakalakas na spirit energy. Ang nakapangangilabot na soul attack ay muling bumalot sa buong larangan ng digmaan. At sa lakas nito, halos wala nang sino man sa loob ng primordial space ang kayang sumalungat. Ngunit sapat na kaya ang soul attack ni Zephyr upang pabagsakin ang eksperto ng ika-9 na antas ng Spirit Realm? O may nakatago pa bang alas ang may hawak ng meteor hammer? Sino ang tunay na mananaig sa banggaang ito? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 17:12, ang lihim na kayamanang ipinaglalaban ng dalawang mundo. Sa lakas ng soul attack ni Zephyr, walang nagawa ang eksperto ng Domain of Chinlan. Sa isang iglap, tumagos ang nakapangangilabot na pag-atake sa kanyang kaluluwa. Bigla siyang nanigas. Pagbalik ng kanyang ulirat, isang matinding kirot ang bumalot sa buo niyang katawan. Puff! Sunod-sunod na bumulwak ang dugo mula sa kanyang katawan. Bago pa siya makasigaw, tuluyan na siyang bumagsak.
Isang atake lamang. At ang eksperto ng ikasyam na antas ng Spirit Realm ay walang awang pinatay ni Zephyr. Swoosh! Swoosh! Hindi pa roon nagtapos ang lahat. Isa-isang bumagsak ang natitira pang mga mandirigma ng Domain of Chinlan. Walang sino man ang nakaligtas. Kasabay nito, unti-unting namula ang Scarlet Black Sword matapos higupin ang dugo ng mga kalaban. Mistulang isang demonyong sandata ang anyo nito. Naglalabas ito ng nakakikilabot na presensya na sapat upang manginig ang sinumang makakita. Dahan-daang lumapit si Zephyr sa apat na babaeng mandirigma. Labis pa rin silang nanginginig. Hindi sila makapaniwalang buhay pa sila. Mas lalong hindi sila makapaniwalang ang lalaking nasa kanilang harapan, na nasa ikalimang antas lamang ng Spirit Realm, ay nagawang lipulin ang napakaraming eksperto, kabilang ang isang mandirigmang nasa ikasyam na antas ng Spirit Realm. Para sa kanila, isa itong himalang halos imposibleng mangyari. Tahimik na sinabi ni Zephyr. Kunin ninyo ang mga loot ring ng mga napatay. Napakapanganib na ng primordial space. Maghanap kayo ng ligtas na mapagtataguan at umalis agad kung may pagkakataon. Pagkasabi nito, hindi na siya naghintay ng sagot. Swoosh! Parang hangin siyang naglaho sa kanilang paningin. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may mas mahalaga pa siyang kailangang gawin. Ang nasa isip niya ngayon ay ang kaligtasan ni Zuan Yu. Bagamat may Cursed Devil King na nagbabantay sa kanila, alam ni Zephyr na hindi iyon sapat kung haharap sila sa mga tunay na halimaw ng primordial space. Marami sa mga eksperto roon ang sadyang nagtatago ng kanilang tunay na lakas. Kung karaniwang alchemy realm lamang ang kalaban, maaaring kayanin pa ng Cursed Devil King. Ngunit kung ang makakaharap nila ay isang sinaunang halimaw na nagtataglay ng pambihirang mga teknik, kahit ang Cursed Devil King ay maaaring hindi makaligtas. Dahil dito, mas lalo pang binilisan ni Zephyr ang kanyang paglalakbay. Habang tumatawid siya sa iba't ibang lugar, puro patayan ang kanyang nasasaksihan. Sa bawat direksyon, may mga pagsabog, may mga sigawan, at may mga dagwang labanan. Nagbanggaan na ng buong lakas ang mga mandirigma ng Domain of Muan at Domain of Chinlan. Ang buong primordial space ay naging isang tunay na larangan ng kamatayan. Ngunit habang tumatakbo, isang tanong ang patuloy na umiikot sa isipan ni Zephyr. Ano ba talaga ang kayamanang hinahanap ng Domain of Chinlan? Ano ang taglay nitong halaga upang handa silang magpasimula ng napakalaking digmaan at magbuwis ng napakaraming buhay? Habang papalalim ang misteryo, mas lalo ring lumalapit si Zephyr sa katotohanang maaaring magpabago sa kapalaran ng buong primordial space. Ngunit ano nga ba ang tunay na kayamanang ipinaglalaban ng Domain of Chinlan? At kapag natuklasan ito ni Zephyr, siya ba ang magiging may-ari nito? O siya ang susunod na target ng lahat? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1713, ang kambal na halimaw ng Domain of Chinlan. Swoosh! 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 Habang mabilis na sumusugod si Zephyr sa gitna ng primordial space, sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga mandirigma ng Domain of Chinlan. Hindi siya isang mamamatay tao. Ngunit hindi rin siya magpapakita ng awa sa mga kalabang walang habas na pumapatay sa mga mandirigma ng Domain of Muan. Alam na alam niya ang tunay nilang pakay. Hindi lamang ang pagkuha ng mga kayamanan, kundi ang tuluyang pagpuksa sa buong Domain of Muan. Kaya naman, hindi siya magdadalawang isip na lipulin ang sinumang haarang sa kanyang landas. Ngunit habang nagpapatuloy siya, dalawang nakakayanig na presensya ang biglang hamarang sa kanyang daraanan. Boom! Dalawang malalakas na pag-atake ang sabay na bumagsak mula sa himpapawid. Agad na huminto si Zephyr. Pag-angat niya ng tingin, dalawang figure ang dahan-daang lumitaw sa kanyang harapan. Ang isa ay isang payat na matandang lalaki. Ang isa naman ay isang binatang nasa edad 30. Kapwa sila nakalutang sa ere habang naglalabas ng napakalakas na aura. Maging ang kalawakan sa kanilang paligid ay tila nabibitak sa tindi ng kanilang kapangyarihan. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Hindi dahil sa kanilang antas, kundi dahil sa kakaibang presensyang ibinubuga ng dalawa.
Bagamat pareho lamang silang nasa ika-9 na antas ng spirit realm. Ang tunay nilang lakas ay halos maihahambing na sa isang eksperto ng alchemy realm. Karaniwang hindi ito sapat upang ikabahala ni Zephyr. Ngunit ang dalawang lalaking ito ay may taglay na kakaibang aura na tila nagbabala ng isang malaking panganib. Tahimik niyang sinuri ang kanilang presensya. Napansin niyang tila magkapareho ang kanilang aura. Ngunit malinaw na magkaibang tao sila. Ang isa ay bihasa sa martial arts. Samantalang ang isa naman ay dalubhasa sa spirit energy. Ngunit ang mas nakapagtataka, pareho nilang taglay ang bakas ng kakayahan ng isa't isa. Parang may iisang dugo silang pinagmulan. Habang iniisip ito ni Zephyr. Swoosh! Biglang lumitaw sa kanyang balikat ang Nine Netherbird. Nagliyab ang may itim nitong mga mata. Pagkatapos ay nagsalita ito. Hindi sila mag-ama. At hindi rin maglolo. Magkapatid sila. Taglay nila ang isang napakabihirang mutated bloodline. Nagulat si Zephyr. Nagpatuloy ang Nine Netherbird. Sa magkapatid na may ganitong dugo, ang isa ay ipinanganak na henyo sa martial arts. Samantalang ang isa naman ay isinilang na henyo sa spirit energy. Ngunit ang tunay nilang kinatatakutan ay kapag nagsanib ang kanilang kapangyarihan. Nagagawa nilang hiramin ang lakas ng isa't isa. At sa sandaling mangyari iyon, ang kanilang kapangyarihan ay tataas ng higit pa sa inaasahan. Biglang lumiwanag ang isip ni Zephyr. Kaya pala, mula pa lamang sa simula ay naramdaman na niyang may kakaiba sa dalawang ito. Hindi ang kanilang cultivation ang dapat katakutan, kundi ang kanilang pagsasanib puwersa. Kapag nagkaisa ang kanilang martial arts at spirit energy, magiging tila dalawang halimaw na walang kahinaan. Tahimik na humigpit ang hawak ni Zephyr sa kanyang espada. Alam niyang, hindi magiging madali ang laban na ito. Ngunit hanggang saan ang tunay na kapangyarihan ng magkapatid na may mutated bloodline? At magagawa ba nilang itulak si Zephyr sa pinakamapanganib na lab ang hinarap niya sa primordial space? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1714, ang nakatagong misyon ng Domain of Chinlan. Bukod sa kakaibang kapangyarihan ng magkapatid, dalawa pa silang sabay na haharapin ni Zephyr. Para sa isang ordinaryong mandirigma, isa na itong halos imposibleng laban. Sa lakas nilang dalawa, kaya nilang tapatan, o kahit talunin, ang ilang eksperto ng alchemy realm. Ngunit, hindi ordinaryong mandirigma si Zephyr. Sa isang iglap, sabay na sumugod ang magkapatid. Parang dalawang kidlat na naglalayong tapusin siya sa isang bagsakan. Ngunit nanatiling kalmado si Zephyr. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Illusion of Purgatory. Lumitaw ka. Sa isang kisap mata. Namula ang kanyang mga mata. Kasabay nito, isang nakapangangilabot na spirit energy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Boom! Bago pa man makalapit ang magkapatid, bigla silang napahinto. Nanlaki ang kanilang mga mata. Parang may humawak sa kanilang mga kaluluwa. Kasunod nito, sabay silang bumagsak mula sa himpapawid habang sumisigaw sa matinding sakit. Hindi na sila binigyan ni Zephyr ng pagkakataong makabawi. Malamig niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Mamatay na kayo. Swoosh! Dalawang matatalim na sinag ng enerhiya ang Ramagasa na parang kidlat. Puff! Puff! Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang katawan ng magkapatid. Akala ng lahat ay doon na nagtapos ang laban. Ngunit, mula sa mga wasak nilang katawan, dalawang munting sinag ng espiritu ang biglang tumakas. Sinubukan nilang makatakas upang iligtas ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit ngumiti lamang si Zephyr. Hindi kayo makakatakas. Iniunat niya ang kanyang kamay. Buzz! Isang napakalakas na puwersa ng spirit energy ang agad na ham-attack sa dalawang kaluluwa. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan silang nilamon at pino ni Zephyr. Kasabay nito, sunod-sunod na alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumalim ang kanyang pag-aalala. Talagang matagal na nilang pinagplanuhan ang lahat. Mula sa mga alaalang iyon, nalaman niyang matagal nang inihanda ng Domain of Chinlan ang kanilang pagpasok sa primordial space. At ang paglipol sa mga mandirigma ng Domain of Muan.
Isa lamang pala sa kanilang mga layunin. Mayroon pa silang isa pang lihim na misyon. Isang misyon na napakahalaga. Ngunit bago pa niya tuluyang makita ang buong alaala, naputol ito. Hindi na niya nalaman kung ano ang tunay nilang pakay. Habang malalim ang kanyang pag-iisip. Boom! Isang nakakabinging dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Parang kumulog ang langit at lupa. Biglang naging seryoso ang mukha ng Nine Netherbird. Nagliyab ang maitim nitong apoy habang nakatitig sa malayo. May mali. Sa mga panahong ito, halos ganap na nitong nabawi ang lakas nito sa Alchemy Realm. Bukod pa rito, nagagamit na rin nito ang bahagi ng makapangyarihang Nine Serenities Fire. Ibig sabihin, kung gugustuhin nito, kaya nitong patayin sa isang iglap ang isang eksperto ng Alchemy Realm. Ngunit kahit ganoon, bihira itong magpakita ng takot. At ngayon, kitang-kita sa mukha nito ang matinding pag-iingat. Ibig sabihin, may isang nilalang o pangyayaring paparating na mas mapanganib kaysa sa inaakala ni Zephyr. Ano ang sanhi ng nakakayanig na pagsabog na iyon? Ano ang ikalawang lihim na misyon ng Domain of Chin'glan? At anong nilalang ang nagawang maging alerto maging ang makapangyarihang Nine Netherbird? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1715, ang pagkagising ng Primordial Space. Kasabay ng patuloy na paglakas ng kapangyarihan ng Nine Netherbird, lalo ring tumalas ang kakayahan nitong makaramdam ng panganib. Mas malinaw na nitong nararamdaman ang bawat pagbabago sa paligid. Bigla itong nagsalita sa mabigat na tinig. May mali talaga. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Mula pa lamang sa napakalakas na pagsabog kanina, nakaramdam na siya ng isang nakababahalang presensya. Parang may isang napakalaking panganib na unti-unting nagigising. Boom! Biglang yumanig ang buong primordial space. Bago pa man makapag-isip si Zephyr, isang napakalakas na aura ang sumabog sa buong kalangitan. Ano iyon? Sunod-sunod ang sigaw ng mga mandirigmang nasa paligid. Sa kanilang mga tinig, ramdam ang matinding takot. Lahat sila ay tila nakakita ng isang bagay na hindi dapat umiiral. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Zephyr. Nakatitig lamang siya sa kalangitan. At doon, isang napakalaking bola ng apoy ang dahan-daang lumitaw. Kahit napakalayo nito, ramdam pa rin ang nakakapasong init. Parang kayang tunawin ang buong mundo. At sa sumunod na sandali, boom! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang napakalalaking bowl ang apoy mula sa kalangitan. Mistulang katapusan na ng mundo. Ang bawat bowl ang apoy ay may kapangyarihang gawing abo sa isang iglap kahit ang isang mandirigmang nasa ikasyam na antas ng spirit realm. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Humagupit ang napakalalakas na hangin. Lalong lumakas ang apoy. Kasabay nito, dumagundong ang napakalalakas na kidlat. Ang buong kalangitan ay nabalot ng naglalakihang kidlat na handang dumurog sa lahat ng madaanan nito. Hindi lamang sa lugar ni Zephyr nangyayari ang lahat ng ito. Sa buong primordial space, sabay-sabay na lumitaw ang mga sakunang ito. Parang nagalit mismo ang primordial space sa pagpasok ng mga mandirigma mula sa dalawang domain. At ngayon, sinusubukan nitong lipulin silang lahat. Nagliyab ang apoy. Lumitaw ang mga halijing yelo na nagyayelo sa lupa. Walang tigil ang pagbagsak ng mga kidlat. Humahagupit ang mababanggas na hangin. Ang buong mundo ay naging isang impyerno. Hindi lamang mga mandirigma ang namamatay. Pati mga halimaw, mga halaman, at lahat ng nilalang sa primordial space. Walang awang nilamon ng mga sakuna. Nang makita ito, biglang ibinuka ng Nine Netherbird ang malalawak nitong pakpak. Formation of Nine Serenities Fire. Buzz. Libu-libong mahiwagang ron ang biglang lumitaw. Sa isang kisap mata, bumuo ang mga ito ng matibay na harang na bomb alot kina Nine Netherbird at Zephyr. Pagkatapos ay nagsalita ito sa seryosong tinig. Kung tama ang hinala ko, may isang hanggal na gumalaw sa defensive prohibition ng primordial space. Siya ang dahilan kung bakit nagising ang mga sinaunang depensang ito. Hindi sumagot si Zephyr. Tahimik niyang pinaikot ang kanyang true energy. Swoosh! Isang asol na liwanag ang bomb alot sa kanyang katawan.
Unti-unti itong naging isang matibay na depensang gawa sa enerhiya. Kasunod nito. Bang! 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 Sunod-sunod na sumalpok ang naglalagablab na apoy. Kasabay nito ang matutulis na kristal ng yelo. Ang mababanggas na kidlat. At ang mapaminsalang hangin. Lahat ng ito ay walang tigil na umaatake sa kanilang depensa. Ngunit, sino ang hanggal na nagpagising sa sinaunang depensa ng primordial space? Ano ang lihim na ipinagbabawal na kanyang ginalaw? At makakayanan ba ni na Zephyr at Nine Netherbird ang nagngangalit na sakonang ito? Abangan ang susunod na kabanata.